Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. Dewa, balik po tayo kay Manny-san. Yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hi, ang una po natin na vocabulary sa pangalawa niyo pong recitation. Joshi ni moteru. Josei ni moteru. Hi, ano po ang moteru? Moteru, hawak po. Yun ang moteru. Mahahawak. So,ですね. Pero sa sentence po na, ano po ba ang josei? Joshi, malakas ang dating. Ano po ang josei? Joshi, sumimasen. 大丈夫ですよ。Sa baba po, ano po guys po ang josei? Ayan po, si Ate Emmy, si Maris Estella-san, si Daddy de TV-san, si Camilla-san, si Jenny-san. Babae? Babae po. Hi. Maano po siya sa babae? Josei ni moteru. Moteru guys. Ano po guys pang moteru? Sa sentence po na ito. Pin? Kilala yori mo motto iいこと。それはね、女性に人気かな? 人気po yung sinasabi niyo po, famous. Famous. Hindi po siya famous. Ninki po kasi ang famous eh. So, dito po, maging attractive po siya sa mga Babae. そうです。女性にモテる、maging attractive sa mga babae. はい。では次いきます。お互いに気に入る。はい。お互いに気に入る。Ano po ang o tagay? Ano po? Matagay. Sa baba po si official Nina-san. Official Nina-san. Tama po yung sagot niya. Official. Opo, English nga lang po. English. Opo. Sa Tagalog, yung each other ay isa't isa. Sa isa't isa po. Ano po? Hi. Ano po ang kiniru? Kilala. Kiniru. 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 Makipagrelasyon? Hindi po. Makikilala? Si Noe-san po. Kasi past tense po yung ginawa po ni Noe-san. N po yung linagay niya. Dapat po M po tayo. Go po tayo. Daijoubu yo, daijoubu. Kininaru. Kiniru is magugustuhan. Magustuhan. So, Magustuhan ang isa't isa. So desu. Magustuhan ang isa't isa. Hai. De wa tsugi ikimasu. Aite no yote o kiku. Aite no yote o kiku. Ano po ang aite? Aite, nagkikita po. Yung kausap, Magkikita. pwede po yung kalaban, pwede po yung ka-negotiate, Partner po. pwede po partner, depende po sa sentence po. Ano po? Hi.
plano ko maging Ano po ang yote? yote plano po. So desu ne. Or schedule po. Ano po ang Schedule. kiku? Kiku. Translate yung ano. Sa baba po. Guys, ano po ang kiku? Kiku. So da Kausap ne. po. Meron pong makinig. Meron pa po siya pong iba pong meaning. Hindi lang po siya makinig, kundi mag. Ayan po si Jake San, English. So, that's magtanong. So, pag sinabi po, Ano? aite no yote wo kiku. Yung kiku is magtanong. Yung yote is schedule. Yung aite, yung kausap nyo dito. So, Magtanong sa schedule. nino po? Ng kanyang Sino? kausap po. Ano po? Kausap. Opo. Kaya, magiging Tanungin ang schedule ng kausap. so des. Hi. Pero actually po, meron pa pong iba pong Japanese pa ang kausap. Pero dito po, pwede po kausap or yung kanyang kadil, pwede po. Basta po yung kausap niyo po, ano po. Hi. Natsugi ikimasu. Tsugo o tsukiro. Tsugo o tsukeru. Medyo mahirap po to. Ay, ano po ang tsugo? Tsugo. Hindi ko po alam yung tsugo po. Tsugo. Guys, ano po ang tsugo? Medyo mahirap po to. Ipakita na po natin. Hi, ang tsugo is oras or availability po ng tao po. Ano po? Hi. Kaya, Gumawa ng oras. hi. Tsugo o tsukeru. Gumawa ng oras. Hi. So, meron din po tayong Tsugugat. Tsuku. hi. Pag sinabi naman po tsugo ga tsuku, magiging Available. available. Ano po? Kanina po, tsugo o tsukeru. Gumawa ng oras. Hi. Gumawa ng oras. Ngayon naman po, tsugo ga tsuku, maging available. Hi. 次です。付き合い。付き合いですね。Isa po itong noun. Ano po ang 付き合い? 付き合い。Si Annalie Fujita san po ang tama. Annalie Fujita san po. Pakikisama? So des. Hi. So, meron po itong meaning na pagkakaroon ng relasyon o kaya naman po pakikisama. Pakikisama. Hi. So, あながちね、ジェイクさんも間違ってないんですよ。はい。次いきます。Ngayon po, pag ginamit pong ganito, 買い物に付き合う。はい。Ano po ang kaimono? Kaimono, mag-shopping po. So,ですね, mag-shopping or mamimili. Hay, ng bagay po. Ano po? Yung tsukiyaw, dito po, meron po siyang kinalaman po sa pakikisama. Ito po, noun po siya. Dito po, verb na po siya. Magiging? Mamimili. Malapit na po yung sagot po ni Joday-san. Pero pwede na rin po yun eh. Samahan sa pamimili. So, desu ne. Hay, sasamahan sa? Sa pamimili. So, desu. Medyo mahirap po yung nakuha niyo pong page.
Hay, meron po tayo pong katanungan. Meron po kayong medyo nahihirapan pa pong intindihin? Imam, daijoubu desu ka? Kashikomarimashita. Pag meron po kayo pong katanungan sa ating lesson for today, basta good timing po. Question lang po tayo po. Wag po natin pong hahayaan na hindi po natin alam, tapos go on po tayo. Kasi yan po yung pinakapangit pong mangyayari po sa natin, sa pag-aaral natin. Medyo hindi ko pa kasi alam yung mga Pero ang dami niyo po nasagot. Diba? Lang po, medyo mahirap lang po talaga po yung natoka sa inyo. Daijoubu desu yo. Kaya nga po, di ba po, pinapakita ko po kaagad, hindi na po ako nagtatanong sa baba kasi mahirap po talaga po. Hay, daijoubu yo. Arigatou gozaimasu. Kochira ko sa maraming salamat po. Meron po tayong kanji, stay tuned lang po. Arigatou gozaimasu. Hay. Ang last pong magsasagot sa ating vocabulary ay si Mr. Jake. Jake-san, yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Kayo pa magtatapos ng ating vocabulary for today. Hay. Koibito. Koibito. Ano pong koibito? Lover po. Kasintahan. Kinikilig si Inday. Ay, nako. Kung hindi lang nakakatamad Hay, ang dami kasing ginagawa ni Inday eh. Hay. Mas marami na po yung male hormone na malabas kay Inday. Kaya nakikikilig na lang po ako sa mga relasyon ng iba. Hay, go po tayo. Tanaka-san no kare, kareshi. Hay, Tanaka-san no kare or kareshi. Pag sinabi po guys pong kare, depende po sa sentence, magiging siya or he. Ano po? Kung English po siya, ano po? Hay, pero pag sinabi pong Tanaka-san no, yung no kasi po dito, yung preposition po ng no is kay Tanaka. So, ibig po sabihin, pag-aari po ni Tanaka. Kaya, dito po, ang kare is parehas ng meaning ng kareshi. Ano pong kareshi? Boyfriend po. So, desu ne, boyfriend po. Hay. Kaya, boyfriend ni Miss Tanaka. so desu ne, magiging Miss Tanaka. Hindi kayo na nagkamali. Akala ko po mamamali kayo kasi puros Mr. tayo. Akala ko po, sasabihin yung boyfriend ni Mr. Tanaka. Although, sa po natin ngayon, these days po, normal na lang po yun. Boyfriend ni Mr. Tanaka. Hay, pwede po magkaroon ng boyfriend kahit Mr. po tayo. Pwede rin po magkaroon ng girlfriend kahit girl po tayo. Diba po? Hay, natsugi kimasu. Meron naman pong kabaliktaran ng kareshi. Ang kabaliktaran po ng kareshi, it means antonyms po, ay? Kanojo. Kanojo desu ne. Hay. Zannen nagara ne, yung kanojo po, wala po siyang another term. Tulad po ng kareshi, meron po tayong kare. Pero yung kanojo lang po talaga siya. Ano ba? Hay. So, ang kanojo, kung meron po tayong boyfriend, meron po tayong Girlfriend po. so desu, girlfriend. Hay. Natsugi desu. Kekkon o moshikomu. Kekkon o moshikomu. Ano po ang kekkon? Marriage po. Parang magpapakasal. Magpakasal. Ano po? Marriage po. Hay. Ano po ang moshikomu? Moshikomu. Parang mag-a-apply po yan. Ito apply po. So, this name mag-apply. So, kung iintindihin po natin po yung sentence, mag-a-apply sa marriage. Magpapakasal. Ano pong ginagawa niya? Ano pong sinasabi niya po sa sa kapartner niya? Magpa-propose po. Ay, so des. Hay, mag-propose ng Kasal. so des, mag-propose ng kasal. Hay, meron din pong sagot doon. Anong sagot ng partner niya? Kotowaru.
断るって何ですか？ To reject po, to refuse. So, なんですよ. Kaya, in Tagalog, magiging Tatanggi. kawawa naman si Mr. Tanaka. Tinanggihan Kawawa. Ano ba yung sito na? kanina pa siya. Pero, hindi naman po di ba po kasi iba-iba na po ang relation ngayon, ano po. Minsan po, kahit kayo mag-boyfriend, kahit kayo ay magkasintahan na, pagdating po sa pagkasal po, hindi po lahat sang-ayon. Gusto lang po nila hanggang sa ganun. Pero ayaw po nila mag-commit na mag-marriage. Ano po? Hay, iba-iba na po ngayon. Minsan naman, kahit hindi naman kayo as in magkasintahan, dahil sa marami ang naitulong nung taong yon at medyo matatanda na kayo. So, sa ano po ba, parang makabayad po ba ng utang ng loob, mag-marriage po sila. Ganyan po yung status po ng papa ko ngayon. So, nung medyo nagkaroon na po ng edad yung papa ko at hindi po kasi kami na nagko-contact ng matagal po. So, habang hindi po kami nagko-contact, nagkaroon po siya ng depression din, tulad ko po. And then, may nag-alaga po sa kanya. At kahit hindi naman po sila magkasintahan, kumbaga, utang na loob niya dahil hindi po siya iniwanan nung down na down siya. So, nag-marriage po siya. Nagpakasal po sila. Kasi, ang law po dito sa Japan, kapag hindi po kayo kasal, pag sumakabilang buhay po kayo, yung ari-arian nyo, mapupunta sa, kung hindi kayo kasal, mapupunta po sa anak nyo, kung meron pong anak. Lahat magiging para po sa anak yung pamamanahan. Pero, dahil sa, utang na loob niya, po sila, kumbaga nagpakasal po sila para kung sumakabilang buhay po ang aking ama, yung hati po sa kayamanan po ng ama ko, mapupunta din po sa kanya. May right po siyang makatanggap. Kumbaga, tulong na po yun ng ama ko sa kanya. Kaya, iba-iba po ang iba-iba po talaga po ang relationship, lalo na po dito sa Japan. Medyo, talagang variety po dito sa Japan. はい。では次いきます。曖昧な返事をする。曖昧な返事をする. Punta muna po tayo sa henji. Ano po ba ang henji? To reply po. Reply. To reply or to pagsagot po. Ano naman po ang aimay? Aimay po. Pagkakaalam ko po yung shoddy, unclear. So, unclear. Hindi ko po alam ang shoddy. Nanonosebleed si Inday sa shoddy. So, so, ano pong ibig po sabihin niya po dito? Unclear po naintindihan ko. At tama pong unclear. Ang pagsagot ng hindi maliwanag. So, sa Tagalog, magiging Sumagot alanganin. Sumagot ng alanganin or sumagot ng hindi maliwanag tulad po ng nasabi niyo po, Jake-san. Uubo lang po ako, sandali lang po. Umatasa shimashita. Gomenasai. Hi. So, meron po tayo pong katanungan, Jake-san. Di ba po yung kanojo, pwede rin po siyang siya. Parang pag pinag-uusapan po. So desu. Parang kare po. Po? Hi. Yung kanojo pwede po maging siya, pero babae yung tinutukoy. She, ganyan po. Po? Sa kare po, pwede po yung maging boyfriend, pwede rin pong siya. Pero yung kare hindi po siya pwedeng maging siya. Yun lang po yung doon. Yung kanojo, wala po siyang ibang term, pero pwede rin po siyang maging siya. Yung kare hindi po siya pwedeng maging siya. Maganda po yung question nyo. Yun lang po, Tinday. Thank you. Yakatta desu. Arigatou gozaimasu. Sa baba po, guys. Arigatou gozaimasu. Sa baba po, meron po tayo pong katanungan. Ate Inday, gumenasay. Si Fujita-san sana may tanong siya pero nakalagay kasi alanganin daw ang sagot. Ask muna po kayo ng question. I-type niyo naman po sa baba. Ako na po mag-read para kay Ate Inday. Yoroshiku onegai shimasu. At kwento ni
Tanaka-san, nagulat lang si Ate Noes. Nagulat siya, bigla nagpalit ng gender si Tanaka eh. Hindi, biglang naging, nagpa-opera. Sabay ganun yun. Nagpa-opera na si Mr. Tanaka. Naging miss na siya. Ay, yun naman po, Ate Hinday. Ang Kifo Dajabu dito desu ka? naman po, Ate Hinday. Wala pa po kasi. Hindi niya pa po napapipe. Pero siya na guys. Salamat, Ate Hinday. Eh, ito. Sino yun? Ano po, inaccept? Sabi ni Okanito-san, ano po pag inaccept yung proposal? Uketoru? Desu ka? Uketoru wa pag may matatanggap po kayong bagay, ano po siya ginagamit, tatanggapin. So, uketoru de wa nakute, pwede po ukemas. Okay, pero kung natural way nyo pong sasabihin, yoroshiku onegaishimasu. Ganyan na po yung natural way po nilang pagsagot. Okay, hi. Kasi usually sasabihin po nila, boku to kekkon shite kudasai or watashi to kekkon shite kudasai. Ganyan po sila magsasabi niyan eh. Doon po pa lang po siya, nagsasabi pa lang po siya, nagagawin niya po 'yon. Mga sinasabi niya lang po na mag-propose ng kasal. Hay, mag-propose siya po ng kasal. Ano po sinasabi niya po? Hay. So kung magpo-propose po siya, sasabihin niya po, watashi to kekkon shite kudasai. O kaya tinatanggal na po nila yung watashi. Kekkon shite kudasai. So ang sagot po doon ng babae or lalaki, dito kasi sa Japan po ay minsan po babae po yung propose po po. So ang sagot po ay pwede po maging hi, o kaya yoroshiku onegaishimasu, ganyan. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.